Isang bata ang nagnanais na magkaroon ng isang pares na rubber shoe sa darating na Pasko. Kaya kumuha siya ng papel at sumulat kay Jesus, "Dear Jesus, magpapakabait na po ako, basta bigyan niyo lamang ako ng bagong rubber shoes." Naisip niya wala siyang balak magpakabait, kaya tinapon niya yung papel, kumuha ng panibago at gumawa ng bagong sulat, "Dear Jesus, mag-aaral na akong mabuti." Basta't naisip niya wala siyang balak mag-aral, tinapon yung papel, sumulat ng panibago, "Dear Jesus, hindi na po ako magsisinungaling." Alam niyang sinungaling siya, tinapon niya yung papel, baka hindi uubra tong mga letters ko na to. Kaya pumunta siya dun sa kwarto ng lola niya. Kinuha niya yung maliit na statue ng Blessed Virgin Mary. Ibinalot niya pa ng tuwalya, itinali ito at inilagay sa ilalim ng kama ng lola. Tsaka kumuha siya ng panibagong papel at nagsulat, "Dear Jesus, kung gusto mo pang makita ang nanay mo..." Isang matulungang pulis ang aawatin ang isang babaeng tatalon sa isang tulay. Sabi niya, wag mong gagawin yan. Kapag ka tumalong ka sa tubig, tatalon din ako para iligtas ka. Magkakayumonya ako. Baka pwede ko pang ikamatay. Kawawa ang aking 4 na anak at ang aking asawa. Ang gawin mo ay umuwi ka na lang sa pamamahay mo. Pumasok ka sa kwarto mo at mamayang hating gabi, magbigti ka. Gustong tulungan nung pari yung pusang umakyat sa puno, pero habang inaabot yung pusa, lalo namang tumataas. Kaya ang ginawa nung pari ay hinatak yung puno at nabitawan niya at nakita niya yung pusang lumipad pataas papunta sa kabilang bakuran. Sabi niya, napatay ko yata yung pusa. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang misa, isang matanda ang lumapit sa kanya. Sabi ng matanda, "Alam mo, Father, kahapon galit na galit ako sa apo ko. Gusto niya raw mag-alaga ng pusa. Sa galit ko, dinala ko siya sa garden. Sabi ko, magdasal ka sa Diyos. Kung bibigyan ka niya ng pusa, tatanggapin ko, pero kung hindi, wag nang matigas ang ulo mo." Alam mo, nakita ng aking 2 mata mula sa langit, isang pusa bumagsak sa harapan ng aking apo. Kaya ngayon, Father, meron na kaming alagang pusang itim. Isang babae ang nananalangin sa mahal na Birheng Maria at humihingi ng tulong. "Inang Birhen, tulungan mo naman po ako na magdasal sa Diyos na sana mapagaling na ang aking malubhang sakit." Sa di inaasahang pagkakataon, biglang tumambad sa kanya ang Panginoong Hesukristo at biglang nagsabing, "Aling Marta, tinutupad ko na ang panalangin mo, gagaling ka." Nagulat si Aling Marta at sabay sabi kay Jesus, "Tumabi ka dyan, kinakausap ko ang nanay mo." Isang matandang lalaking mahilig sa mga material na bagay ang naaksidente. Nang siya'y nagkamalay, nakita niyang wasak na wasak ang kanyang sasakyan. Kaya't sabi niya kagad, "OMG, what happened to my Mercedes-Benz?" Sabi ng pulis, "Sir, baka hindi niyo napapansin, putol ang inyong kaluwang kamay." Nung nakita niyang nawawala ang kanyang kamay, sabay niyang sinabing, "OMG, where is my Rolex?" Isang ketongin ang sumakay sa jeep, nandun siya sa isang sulok, kaya lahat ng mga tao lumipad dun sa kabila at tinitingnan ng kanyang mga nagnanaknak na sugat. At nang siya'y magbabayad na, walang gustong mag-abot ng baryang nakaipit sa kanyang 2 putol na daliri. Kaya siya na lamang ang lumapit sa driver. Nung makita siya sa salamin ng driver, sabi niya, "Sir, okay lang. Huwag na kayong magbayad. Libre kayo." Sa sobrang tuwa ng ketongin, lalo pa siyang lumapit sa driver at pinisil ang pisngi sa kanyang nagnanaknak na daliri. "Thank you, ha?" Sabi ng mister sa kanyang misis na si Rowena, "Gusto ko pagka ako'y namatay, lahat ng ari-arian ko ibenta mo at yung pera ilagay mo sa loob ng kabaong ko." Ilang buwan ang lumipas, namatay nga ang lalaki at habang ibinababa ang kanyang kabaong 6 feet below the ground, sabi nung kumari ni Rowena, "Wag mong sabihin tinutuo mo nga ang kahilingan ng iyong mister." Sabi ni Rowena, "Tinutuo ko. Ibinenta ko na lahat ng ari-arian niya at yung perang nalikom ko, 10 million pesos. Idineposito ko muna sa aking personal bank account at kanina nag-issue na lamang ako ng cheque na 10 million pesos at yun ang inilagay ko sa loob ng kabaong niya. Ibinulong ko sa kanya, 'Sweetheart, withdrawin mo na lang.'"